family. Parte tayo sa pamilyang ito. Amen? At hindi natin kailanman iiwan ang pamilyang ito sapagkat bahagi tayo sa pamilyang ito. Amen. Can you praise the Lord? Praise the Lord. So, yung nasa loob, sinong nandun pa sa loob? Wala pa si Kuya Kim, nasaan? Balis? Wait lang. Wait lang? Okay. Wait lang. Bakit? May ginagawa pa? Napapagay pa? Naka-off na yung aircon doon ko. Okay, Puri ng Diyos, palagpakan muna natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. At kanina na kunting bahagi, mga kapatid, doon sa first preaching natin kay Brother Ismael. At habang nakikinig ako rin sa loob, kasi may speaker din tayo, marami akong nakukuha. Marami akong napupulot, mga kapatid. So, God bless you, my brothers, na habang tumayo dito, kahit kinakabahan kayo. Kasi natural lang po yan. Kahit man ako, matagal na ako nangangaral, kinakabahan pa rin. So, hindi po nawawala. At salamat sa word man na patuloy na nagsasalita. Mga kapatid, so yung kapayapaan, ibinigay sa atin kanina, yung shalom, that this is the day of shalom. Kaya bumabati tayo ng shalom, it is say good morning to the believers. So, believers lang ang nagbumabati ng shalom. And then, mayroon ako napulot doon na word na follow. So, ang pagsunod kasi sa Panginoon, courtesy sa mga nandito, sa mga kapatid natin bago, bakit kailangan may pagsunod? Ang sabi kanina, mga sabi doon sa word na gamit na tayo ang liwanag. Sabi ni Jesus Christ kasi, mga kapatid, sabi na sa John chapter 8, I am the light of the world. He that followeth me, look at the word, follow with me, shall not walk in darkness. Amen? So, he that followeth me. Kaya yung pagsunod mo sa Panginoon, now how can we follow the Lord if we cannot see Him? Right? Sabi ng Lord, ang sino mang nais sumunod sa akin, whosoever that desired to follow me, the first thing that gusto niyang gawin, ang unang bagay na pwede niyang gawin is to deny himself. Let him deny himself and follow after me. Can you say amen? So the word follow is, dapat nating ipakita, ibigay yun. At last Sunday, meron po akong naalala ko mga kapatid before I go to my message, yung the difference about the liberty and Freedom. the freedom. Sino pwedeng tumayo? Kapag nasatisfy ako, meron akong regalo. Pero pag hindi, okay, meron? May mag-volunteer kasi tapos na yung independence and freedom. Ngayon naman, liberty and then freedom. Meron? Mayroong mag-volunteer before I go to my message? Wala? Sayang. Maganda pa naman yung aking regalo. Hindi ko ginawa ko yung assignment. Ibig sabihin, 0 kayo ngayon sa inyong klase. Ano? Wala, ano? Spelling. Spelling daw, ano? Spelling. Ako na. Ayaw niyong ipaliwanag? Laki pa naman ang regalo ko. Laki pa naman ang premyo kung dapat ibigay. 5. 5? Basta. Ayaw niyong, ano? Wala? Sige, ako na. Ayaw niyo eh, sayang. Ano?
First Corinthians chapter verse 16. Wala bang magbo-volunteer? Sayang. Zero kayo sa aking klase ngayon, ha? Lahat na walang assignment. Zero. Zio. Walang naglakas. Uy, ano pala? Corinthian. Corinthian kasi. Hindi nyo nakita yan? Sayang. 500 pa naman sana. Sayang, no? Ayaw nyo sumagot eh. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil that shall be taken away. Now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So freedom belongs to the people, liberty belongs to God. Ayun no, sabi ko na natin. Parehas tayo pa sila na research. Speaks about twofold being. Sayang. Hindi nyo, sabi ko, hanapin ninyo yan. So maintindihan ninyo, independence, freedom, and liberty. Independence belongs to the state or the nation or sa lugar. Then, freedom belongs to the people and the liberty belongs to God. Ito na. Sayang, no? Assignment sana yun eh. Mamaya, magbibigay ulit ako ng assignment. Ano naman? Yung sagot. Freedom and ganyan. emancipation. Ba't hindi ka sumagot? Emancipation. Ninoy pa naman sana yun. Yung binigay mo sa akin, ningatan ko yun. Talaga, humble ha? Okay, salamat sa Lord sa iyong pagka-humble, kapatid. So, that is mga kapatid, liberty belongs to God and freedom belongs to the people. Katulad mga kapatid ng wisdom and knowledge. Knowledge is belong to the people and wisdom belongs to God. So, yan po ang dapat natin maintindihan. Kasi pag tinagalog mo, iisa ang synonyms kasi yan eh. Pero kapag kinuha mo ang deepest meaning dyan mga kapatid, pag ginamit mo na ang Bible, makita mo ang differences ng mga words na yun. Can you say amen? Amen. So, naintindihan natin ngayon ang liberty. Hindi yung Statue of Liberty. Kasi ang Amerika talaga mga kapatid, kahit sa pera nila, in God we trust kasi. So, yung sign ng Statue of Liberty, ang Diyos lagi ang kanila. Kaya tinatin mo pagpapala sa kanila mga kapatid, ganun na lang. Kahit sa technology, sa lahat, sila ang pinaka number 1 sa buong mundo, sila ang pulis sa buong mundo. Kasi yung pagtitiwala nila sa Diyos. Amen? Meron pa silang Statue of Liberty, speaks about the governance or the government of God, yung theocratic government. Amen. So, puri ng Diyos mga kapatid sa bagay na yan. Balik tayo sa ating mensahe. Ang oras ay maaga pa. Amen. So, nadaanan kanina ni Brad ito. Then, ito ang, sa part 13, the very first paragraph na ginamit ng prophet ay ito. Ito po, kasi pagdating sa part 12 na pinreach natin last Sunday, mga kapatid, nagkaroon ito ng balancing, the Libra, na tinatawag na the fivefold ministry is the ministry of the Libra, which is the balancer. Pero marami kasing pastor dapat mag-ingat dahil pagdating sa chapter 13 o sa part 13, nagbigay po ng babala ang propeta. Tungkol ito sa fivefold. At ang sabi po ng prophet,
No matter how great a teacher he is. Remember the word fivefold ministry? Apostles, Evangelist. Prophets, Evangelist. evangelists, Pastor. pastors, Teacher. and teacher. Alright? Can you say amen? Amen. So the fivefold ministry ay doon po kumikilos. Ang tinatawag sa teacher ay kasama po siya sa fivefold ministry. Ang sabi ng prophet, no matter how great a teacher he is, gaano man daw siya kagaling. Amen. Gaano man daw siya ka-eloquent. Gaano man daw siya kapormal o sabihin natin ka-genius. Kasi maraming ganun eh. Kaya dito sa third coming, inaalis natin yung holier than thou. I am greater than thou. Kasi ang sabi ng Bible, huwag mong tingnan ang sarili mo na higit sa kapwa mo. Amen. How powerful He is, gaano man daw siya kapangyarihan. Kahit pa tumayo yung lumpo, nakakita yung bulag, dapat magbantay po. How intellectual He is, gaano daw kagaling siya intellectually. Or how His gift operates. Look at that words. 1 Corinthians chapter 10 and 13, mga kapatid, sabi po ng Bible, mga kapatid, praise God, kahit ikaw daw merong gifts ng healing, or gifts ng unfolding the mystery. Even though gifts of faith na pwede mo palipatin ang bundok dun sa dagat. But without the divine love, it is profiteth nothing. Walang kabuluhan ang lahat. It is nothing, mga kapatid. Can you say amen? Amen. Hello? Amen. If he isn't trying to achieve something for the benefit of the body of Christ. So, mga kapatid, ito ang importante sa isang believers. Ang dapat natin palang gawin, dapat lagi sa ating buhay, ay tingnan kung ano ang benepisyo ng kapatid natin sa paglilingkod. Why? Because we are the body of Christ. And now, if you are part of the family, you are a part of the family, you are the part of the family of Jesus Christ, you are part of this body. Now, if you are part of this body, ang lahat ng ating gawin, sabi ni, ang lahat ng i-achieve natin is something for the benefit of the body of Christ. If it isn't, oh God, sabi ng prophet, hallelujah, your own spiritual discernment will tell you that that's wrong. Mali daw ang iyong ginagawa. If it is not the benefits of the body. Kung hindi ito ikalalakas, if it is not to edify the body of Christ, if it is not to strengthen the body of Christ, mga kapatid, gaano man kaganda ang question mo, gaano man kagaling ang iyong paniniwala, gaano man kagaling ang paninindigan mo, if it isn't, sabi ng prophet, for the benefit of the body of Christ, it is wrong. Can you say amen? Amen. No matter how accurate, how perfect, look at the word perfect. Ang galing ko. Ang galing ng ang aking suggestion, bakit hindi ninyo pinakikinggan? Hello? Huh. How it is? It's wrong if it isn't used for the body of Jesus Christ. Kapag hindi natin ginamit ito, hallelujah. Sometimes, tingnan natin isang bahagi. Meron kayong magagandang question, pero nananatili kayong tahimik. Hindi niyo binibigay yung bagay na yon. Wrong din yun. Dahil hindi napapakinabangan ng body of Christ. Kung ano daw meron kayo, gamitin ninyo sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ano bang meron kayo, it is for the ministry of the Lord. Are you with me? Amen. Kasi, you're not here for hindi para sa inyong sarili. We are here for one purpose, is to do the will of the Father. Alright? Amen? Amen. To achieve something, maybe he's got a great gift that he could draw people together with a great intellectual or spiritual power that he could draw people together. How pleasant and how good it is for brethren to dwell together in what? Unity. Gaano man daw katibay ang tingting na walis
Kung isa lang ang iwawalis mo, wala pong mangyayari. Pero pag isang bigkis ng walis na tingting, mga kapatid, pag winalis mo, masasatisfy ka sa gusto mong mangyari. Amen. That's right. Amen? Masasatisfy ka sa kalinisan na gusto mong ma-achieve, mga kapatid, sa panahon na ikaw ay naglilinis. And that is the unity, mga kapatid, na gustong iparating sa atin ng Panginoon. Now, how good and how pleasant it is. Gaano makaganda at napakagandang tingnan. Amen. Na ang mga kapatid ay nagsasama-sama na nagkakaisa. Amen. Speaking of unity, right? Kailangan tayo magkaisa. Pagdating sa pagpupuri, look at that in the day of Pentecost. How many days lang nagantay doon? Yung 120 disciples daw. Ha? So many days lang nagantay doon. Pero nung sinabi ng Bible, when they are in one accord, amen, there is a blessing when we are in one accord. Sa panahon nagkakaisa tayo, meron pong blessings. Amen. Kaya nga nagka-aircon tayo dahil nagkaisa tayo. Amen. Alright? Amen. Amen. Yung damdamin natin, yung ating desire, ay pinag-isa natin. Amen. And maybe he's trying to take that gift and make himself famous so that he'll have a big name, so that other brethren will look up to him as some big person. Sabi nga ng prophet, big shot people. There is no big shot people in this fellowship. Amen. That's right. Hallelujah. Ano man ang magagawa mo sa body, it is not for yourself, but it is the benefits of the body. Amen. Hallelujah. It is the benefits of everyone. Hindi para sa iyong sarili. Pinapalakas natin ang katawan ni Kristo. Then, that's wrong. Maybe he's trying to edify a certain thing, that he wants everybody else to get out of the picture and let him and his group be the picture. Pag dumaan, mga kapatid, kaya dito mga kapatid, pag maliit, inaalis namin yun eh. Pag maliit na kongregasyon, maliit yung pastor. Pag malaking kongregasyon, malaking pastor yun. Magaling. Oh, that is the denominational spirit. The same spirit. Kapag malaki ang church, pag nakakotse ang pastor, kailangan siya ang magiging presidente. Pag ang church hindi aircon, salamat na lang, nagka-aircon tayo. Pag ang church maliit, at ang bubong mga kapatid ay nipa, at ang dingding ay kawayan, wala siyang karapatang maging presidente. Hello? That is a system of the denominations. Amen. Nakikita. Alam niyo mga kapatid, very sensitive ako doon. Nung may van na tayo, naging presidente ako. Nung nawala ang van ko, nawala din ang pagka-presidente ko. Come on. That is true. Yan ang katotohanan. Ang tao tumitingin sa kanyang nakikita. Amen. Kailangan na picture, ito si pastor, laki ng church niya. Magaling yan. Kasi malaki church niya. Meron bang ganon? Wala. That's still wrong. See, but if he has a gift of God, look at that, and he's trying to edify the body of Christ, then I don't care what he belongs to. Wala akong pakialam kung anong liit ng church niya. Wala akong pakialam kung anong nasa grupo siya na belongs. Hindi tinitingnan natin yon. Sabi nga ng prophet, maganda nga ang doktrina mo, bali naman ang espiritu mo. That's right. Amen. Maganda na sana yung magandang doktrina mo, maganda pa ang espiritu. Tama? Diba, halina, sabi ng prophet, mali ang aking katuruan, maganda naman ang espiritu ko. May panahon pa na magbago yun. Pero yung tao, parang naaalala ko yung, anong gusto mo mapangasawa? Yung magandang pangit ang ugali o yung pangit na maganda ang ugali? Sabi doon sa bundok noon, sabi ng bata, gusto ko maganda. Kasi ang ugali, pwede pang magbago.
Pero ang pangit daw, hindi na mababago. Hindi, meron ng plastic surgery ngayon. I don't need that. Pero, ngayon ang panyo, kumunod tuloy yung... Kaya akong panyo, Kuya Ate Kim, Kay. Ba't ka nakatago dyan? Dito ka umupo. Ayaw kang nakaupo ka dyan. Can you say amen? Kaya Amen. panyo. Natatawa tayo dun sa joke natin. Thank you. Sayang man kasi. Kasi sabihan kasi yan sa bundok noon eh. Kasi ang tao nakatingin lagi sa panglabas na anyo. Tama po ba? Meron ako naalala isang matangkad, di siya tall, dark and handsome, tall, white and handsome. White. Tangkad na siya, maputi na, magandang lalaki, pastor siya. Tapos yung asawa niya mga kapatid, I'm sorry for these words kung makasakit ng tayo na lang, pero tinanong talaga siya ng ibang pastor. Definitely sabi niya, Pastor, ano bang nakita mo sa asawa mo? Kasi ang liit ng asawa mo, ang itim pa, para bagang hindi sila bagay. Kasi ang liit ng asawa niya, ang itim pa. Siya naman, putis-artistahin, ang gandang lalaki. Amen. Pero bakit siya? Alam mo ang sagot niya? Alam mo ba ang sagot niya? Sabi niya, Pastor, kung matanggal ko lang ang mata ko at mailagay ko dyan sa mata mo, makikita mo kung gaano kaganda ang asawa ko. Grabe, no? Ang hindi, parang hindi kami nakasagot lahat eh. Wow. Wala na akong masabi. Kung kaya ko lang tanggalin ang mata ko at ilagay ko dyan sa mata mo, makikita mo kung gaano kaganda ang asawa ko. Wow. What a statement, brother. Amen? Kasi minahal niya yon hindi dahil lamang kung ano ang nakikita niya. Minahal niya yon dahil ang siya ay siya. Amen. That is love. Kasi kung ang tao, tingnan mo, ang iba sa mundo, tumitingin ng ganda. Pag nagsawa sila sa ganda, hahanap naman ng ibang ganda. Example lang, Cesar Montana, I'm sorry for that word. Ang ganda ng asawa niya, Sunshine Cruz. Pinapantasyahan nung panahon. Talagang pinapantasya ng mga lalaki nung unang panahon. Unang panahon. Noon. Di ba? O ano ngayon? Nung matagal na silang nagsama, anong ginawa? Hanap uli ng maganda. Kasi bakit? Ang mata, hanap lagi ng maganda. Iyan na naman ang asawa niya. Tama po ba? Can you say amen? Amen. Si Solomon, mga kapatid, wala nang tatalo kung pagdating sa pagkababaero. Si Solomon. Sorry po naman. Bakit? Sino nalalaman ninyo dito na mayroong asawang 700 at mayroong kabit na 300? Ay, grabe mga kapatid. At lahat ng asawa niya, mga kapatid, 1,000 yun, yung asawang legal wife, at yung kabit na 300. 1,000 yun, at lahat yun, prinsesa. Lahat ng kulay ng asawa, puti, yellow, itim, brown, lahat, mga kapatid. Diba sa Song of Solomon, sabi niya, siya'y maitim, ngunit siya'y kaakit-akit. Oh, look at that word. Kaya pag nanligaw kayo, basahin niyo ang Book of Solomon. Tip lang yun. Basahin niyo ang Book of Solomon, matututo kayo, galing manligaw ni Solomon, mga kapatid. Son of David. Oo, meron yan. Basahin niyo. Sa mga torpe, ha? Sino yun? Praise God. Wala nang hihigit sa kanya. Kung pag-uusapan natin, lalaking tao. Maraming uma-idol sa kanya, pero hindi na inabot yung dami ng asawa ni Solomon. Hanggang 5 lang. Pero si Solomon, my Lord, ibang klase. Asawa lang na legal, 700. Sa isang taon, ilang araw?
365. 365 days. Kahit pa magpalit siya ng asawa 3 times a day, hindi ba niya maubos yun sa loob ng isang taon? Sa atin, isa lang away. Isa pa lang, away na? Tapos na ang mundo. Okay. Para saan tayo mapunta mga kapatid, ha? Lakay niya yung lakay. Praise God. Pero alam niyo sa kwento ni Solomon, pagdating natin sa dulo, sa 3 hari sa Israel na nauna, si Saul, si David, at saka si Solomon, si David lang talaga ang nagtapos na mayroong kasiyahan sa mata ng Diyos. Alam niyo si Solomon, sa lahat ng karunungan niya at kaalaman niya, sa lahat ng kagalingan niya, sa lahat ng kayamanan niya, ang sabi niya sa huling aklat na isinulat niya, which is the Ecclesiastes, ang sabi niya, vanity. All is vanity under the heaven. Alam mo, ang pinakahuli niya, missing in action siya, mga kapatid, sa kanyang paglilingkod. Why? Ang ginawa ni Solomon, lahat ng 1,000 na asawa niya, pinatayuan niya ang bawat isa ng templo sa kanyang kaharian. Lahat ng Diyos-Diyosan ng asawa niya, lahat ng Diyos ni Baal, na asawa niya yun, lahat ng Diyos ni Dagon, lahat ng Diyos ni ganito, pinatayuan niya ng templo yun. Hindi niya naalala ang paalala ng kanyang ama na si David, huwag kang lumiko sa kanan, huwag kang lumiko sa kaliwa, dumiretso ka, sundin mo ang palatuntunan ng Panginoon mo, Diyos. Are you with me? Amen. You're not discerning the man, you're discerning the spirit. The life that is in the man, are you with me? The life that is in the man. And that's what God told us to do, sabi ng prophet. Yan ang pinapagawa ng Diyos sa'yo. Huwag mong tingnan ang aklat, huwag mong hatulan ang aklat sa unang bahagi pala. Don't judge the book. What? By his cover. In his cover. Tama? Tama po ba? Amen. Kasi ang ating nakikita, doon po tayo nagkakaroon ng paghahatol. Right? Amen. Ang mga tao nagtayo ng standard pag nakakita sila ng ganitong itsura ng babae, ganitong itsura ng lalaki, lahat yan impyerno. Ganito kasi itsura ng babae na para sa langit eh. Ganito. Oh. Lalo mga Pentecostal, haba ng palda, haba ng buhok, haba naman ng dila. Sundan niyo ako? Hello? Amen. Haba ka ng buhok, haba ka ng palda, haba naman ng dila. Aswang. Hindi niyo nakuha ang joke ko ah. Sige. Sa Solomon chapter 8 verse 5. Amen. Iniisip niyo yung joke na yun? Amen. Bakit mahaba ang dila? Marami kasi dyan mapanghatol sa kapwa. Ang ibig kong sabihin, mahaba ang dila. Ang tingin nila sa kapwa nila, napaka-makasalanan. Self-righteous. Lahat ng nakikita nila na hindi nila kasama, lahat ng hinahatulan nila na mapunta sa impyerno. Yan ang gusto kong ibig sabihin, mahaba dila. Ako nga ang tagal-tagal ko nang wala na doon, ilang taon na eh. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang pangalan ko, haba ng dila, mga kapatid. Are you with me? Kahit man kayo, pinag-uusapan kayo doon. Bakit kaya? Wala na iba kasing minsaheng mapag-usapan. Song of Solomon chapter 8 verse 5, who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved? Sabi ng prophet, do you remember the word? The song lean on? Dito niya kinuha yun. Leaning upon her beloved. Leaning in each other. Lean on me when you're not strong. Pag mahina kayo, huwag niyong kayanin yung kahinaan niyo. Amen. Hindi niyo kaya. Yan ang matuwid ko. Pag humina kayo mga kapatid, huwag mong sabihin malakas ka pa rin. Mahina ka na. Kailangan mo ang someone na kailangan mong manasandalan. And here is the body. Here is
the body of Christ. We are part of this family. Kaya nga, yung value of family, huwag ninyong kalimutan. Ang tunay ninyong pamilya ay ang spiritual ninyong pamilya. Amen. Dahil ang typical ninyong pamilya, pag nagka-problema kayo, minsan, sinisimunan kayo. Kasi kayo pa-juice-juice pa kayo Pasamba-samba pa kayo dyan, pa-third coming pa kayo. Tingnan niyo tuloy ang buhay niyo. Oh, come on. Naalala ko si Pastor Alex nung mawala siya mga kapatid. Nung lamayan natin doon, napakaraming kapatiran. Sabi ko, this is a family. This is a family. Pero hindi ko iniisip yun mga kapatid na darating pa. Kaya nga tayo nagpapamacho. I raised thee up under the apple tree. That thy mother brought thee forth, that she brought thee forth, that they bare thee. 6 set me a seal upon thine heart, and as a seal upon thine arm. For love is strong as death. Without the divine love, we cannot do nothing. Right. We can do nothing. Love is as strong. Hello? I speak about the divine love. I'm not speaking about the storage love. Or the Ophelio or Eros love. I'm speaking about the divine love, which is the agape love, which is the liberty love, which is godly love. Are you with me? Amen. Jealousy is cruel as the grave. Look at that. Sinong siloso dito? Sinong siloso dito? Pag nagka-boyfriend kayo at nagka-girlfriend kayo, bawas-bawasan yung sobrang selos, nakakapatayan. Alam nyo nakakamatay. Totoo yun mga kapatid. Yung sa TV nanood ako sa Geographic Channel, meron doon ano ba yun? Nakakatakot na mga asawa. Ano nga kalagay doon? Umapatay sila because of jealousy. Nakakamatay. Nakakapatay. Buti ka hindi ka napuputol. Sapak lang, Ingat ka, brad. Speaker na. sapak lang. Kalahati pa lang. Jealousy is cruel as the grave. Look at that. Grabe mga kapatid. Nakita ni Solomon yung mga bagay. And the coals thereof are coals of fire, which have a most vehement flame. Oh, nagliliyab. Yung Ghost Rider. Ghost Rider. Diba? Maapoy yung mukha niya pag galit na siya. Nagliliyab. Many waters cannot quench love. Look at that. Neither can the floods drown it. Oh, pag may strong love. Balikan natin mga kapatid. Kapag nagkaroon kayo ng relationship in your physical life, put God first in that relationship. Amen. Dahil pag mayroong ganun, malayo tayo sa problema. Magkamali man, maunawaan mo. Hindi naman perfecto lahat Hindi ka perfect. Perfect ako. Pag pinag-usapan natin ang word man ko na nandito. Pero ang pagkakamali, ang sabi ng prophet, meron din tayong nagagawang mali. Sino hindi nagkakagawa ng mali dito? Sige, taas nga ang paa. Paa naman, kamay pala. Huwag na paa. Wala. Kaya nga diba, sabi ng Lord, sino walang kasalanan sa inyo? Siyang unang pumukol ng bato sa babae ito. Bakit? That is the reality. As long that you're in this flesh, you're subject for correction, for instruction. Hello? For reproof, that the man of God may be perfect and fully furnished unto all good works. Do not stop doing good works. Sabi ng prophet. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Amen? Amen. If a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned.
advice ni Solomon sa atin. Kagaling, no? Ang ganda. From 4,000 to 6,000 AD, the final creation age of Capricorn. Balik tayo sa Zodiac. What is the last house? Capricorn. Anong pang 11? Aquarius. Aquarius. Where in the house of the Aquarius. Pero tingnan ninyo ito. Nagbabanggit na ang prophet ng house of Capricorn. We saw what opened to us as we moved through Aquarius. Maganda. Capricorn is the character and traits of what? Isaac. Kapag nandito ka ngayon sa iyong kapalagayan at naghahanap ka na naghahanap sapagkat ang katotohanan ay patuloy nating hinuhukay, patuloy nating sabi ng prophet we are still unfolding and unfolding daily, daily and daily. Hindi tayo tumitigil sa paghuhukay ng lalim. Katulad ng gold sa magdiwalwal sa Davao City, mga kapatid. Pag nakita nila yung vena, mga kapatid, nung dinadaanan, mga kapatid, ng gold, huhukayin nila kahit pumunta sa kalaliman, susundan nila yon para makuha lang yung ginto na yon. Kasi may guhit yun, mga kapatid. Susundan at susundan na. Habang sinusundan, nakakuha sila ng gold, nakakuha sila ng gold. Ganyan dapat. Amen. Hindi yung, third coming ko na, alam ko na ang tupon, alam ko na ang ganito, alam ko na din, ayoko na umatin dyan. Ay, nagpipreach na. Third coming ang preaching. Hindi pa po tapos. Ang sabi ng prophet, we are still unfolding and unfolding daily. Patuloy nating inaalis ang misteryo na nakabalot sa salita ng Diyos. Alright? I seek. When you arrive here, the creation cycles of the zodiac will have yielded their fruits to the Father. The celestial world is the richer as we move out of creation measurements into another part of our great journey in eternity. This is the great journey of eternity. From the house, hallelujah, to another house. From the another house to another house. Hallelujah, we are in the 11th house, which is the Aquarian age. Sundan ninyo ako. Hindi po masama ang zodiac. That is the first Bible. Kasi noon, wala po silang Bible na binabasa katulad ng ginagawa natin ngayon. Ang ginagawa ng Lord sa kanila, tumingin kayo sa taas. The first Bible is the heavenly being. Alright? Ang zodiac sumama dahil sa mga manghuhula. Ang hula, mga kapatid, praise God, huwag kayong maniwala. Uhulaan ka. Pag edad mo ng 30, magiging milyonaryo ka. Umasa ka naman. Pagdating mo ng 30, babalikan mo, bakit hindi nangyari? Anong sasagot sa'yo? Bakit nagtrabaho ka ba? Nagnegosyo ka? Sasagutin ka ng manghuhula. Hindi, kasi sabi mo, 30, dapat nagnegosyo ka, nagtrabaho. Sana, ginanon mo na. Yun lang pala din ang susi ng pagiging milyonary mo, hindi yung panghuhula mo. Are you with me? Can you say amen? Amen. Ang zodiac is the first Bible na nilagay ng Diyos, itinalaga ng Diyos, para makita ng mga unang believer ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? May 12 houses. And it speaks about ages. Now we are in the Aquarian age, which is the Aquarius, mga kapatid, and last ay ang Capricorn, which is the Isaac, mga kapatid. Praise God. Amen. We continue forward and things will open to us. Continue ba tayo? Amen. Moving forward. We have the mind of Christ. Do you have the mind of Christ? Amen. Hallelujah. And we are led through the right paths of glory to glory. Alam niyo ba ang daan na tinatahak niyo? Naintindihan niyo ba ang sarili niyo kung bakit kayo naniniwala sa mensahe? Amen. Kasi pag hindi, tusuntok sa buwan. Para pa rin tayo yung mga denomination na nag-aantay ng pagbabalik ng Panginoon. Kasi hindi maunawaan ang paglilingkod. Alright? Can you say amen? Amen. Yeah. North, south, east, and west.
At sa tabernacle ni Moses, sa loob po mga kapatid, dito sa loob na makita ninyo, hallelujah, the Levi, the tribes of the Levi, ito tabernakulo ni Moses to. Amen? Ang nasa loob na nagtatrabaho dyan, ang lahi ni Levi. Sila ang nagmi-ministry sa loob ng tabernakulo. At nandyan po yung tinatawag na ministry ng Libra, which is the air sign. Alright? Sundan nyo ako mga kapatid. The air sign, which is the Libra, and what is the other air sign? Hanap. Gemini. And Aquarius. So yan po yung air sign. Pinrich ko sa inyo nung nakaraan, mga kapatid. We are in the ministry of air sign, going part 12, going back to the earth to experience the earth sign. Amen. Amen. Amen? Amen. So we have the ministry still Amen. because we are going back into the earth. Amen. Hello? Amen. Bakit saan ba tayo nagpunta, Pastor, pagkatapos ng air sign? Di ba na-rapture ka? You are in the Spirit, sabi ni John, sa Revelation chapter 4, when I heard the voice that speaks doon sa likod ko, nung pagtingin niya, sabi niya, and immediately, I was in the Spirit of the Lord's day. Are you with me? Amen. I was in the Spirit of the Lord's day. When you speak about Spirit of the Lord, I'm not talking about the terrestrial realm. I'm speaking about the celestial realm. At ang celestial realm, above siya mga kapatid sa celestial realm. Hello? Are you with me? Amen. Kaya nga sa Aquarius, nandun sa air sign, which is rapturing age. Oh. And pagdating sa Capricorn, going back into the earth to experience the earth sign. What is the earth sign? Taurus. Virgo. Virgo and Capricorn. Look at that. So makikita mo dyan mga kapatid, ang 12 tribes of Israel. Hello? Makikita nyo ang 12 tribes of Israel. Hallelujah. At kung papansinin ninyo, ang gospel nagsimula po sa east. Nag-travel siya going to west. Ang sabi ng Matthew 24, as lightning from heaven, from east to west. Yan po ang travel ng gospel. At nagpas po siya sa northern hemisphere. Sundan niyo ako ha. Northern hemisphere. Pagdating sa west, huminto ang gospel. Sumigaw ang propeta. Jesus is come already. Amen. 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 Pagdating dito, sabi ng prophet, kailangan bumalik ang gospel sa east. At dadaan siya sa southern hemisphere. Anong belongs ang bansa sa southern hemisphere? India, Philippines, New Zealand. Okay lang, southern hemisphere. Korea. Mga nag-aaral ba kayo? Hindi. Hindi po, southern Japan. South Korea. Kasi may south ano. Galing ko na. Kasi may south eh. Ano? Ethiopia, Africa, Southern Hemisphere. Australia. Kaya yun yung tinravel ng prophet ngayon eh. Haiti, yan kasama ng Southern Hemisphere. South Korea. South Philippines. Amen. Praise God. Capricorn, the mountain goat. Atonement slain for the redeemed. You know what is mountain goat? He is a strong goat. Pag pinag-usapan natin ng mountain goat, mga kapatid, malakas siyang klaseng kambing. Ancient picture, all the ancient zodiacs have a goat with its tail being a fish. Meron siyang anong tail? Fish. Buntot.
Na ano? Fish. Being a fish. In the goat, we have the atoning sacrifice, and in that fish, we have the people for whom the sacrifice of the atonement is made. We are attached and identified with our sacrifice. Though, sacrifice without obedience is nothing. Because obedience is better than Sacrifice. sacrifice. Ano ba daw sakripisyo ninyo? Samahan ninyo ng pagsunod. Dahil ang sakripisyo walang pagsunod ay walang kabuluhan ang anumang sakripisyo natin. We are attached and identified. Are you identified? Amen. With our sacrifice. Capricorn is on the north side of the tabernacle, which is Dan. Balikan natin. Saan si Dan? Sa north side. Asher, Dan, and Naphtali. Praise God. Are you with me? The water side. Hello? Which is Dan, Asher, and Naphtali. It is our manifestation as the living waters of the south spread throughout the earth in our day. Ulitin ko. It is our manifestation as the living waters. Amen. Jesus said, I am the living waters that came down from heaven. Na ang sino mang makainom ng tubig na ito ay hindi na siya, John chapter 4, ay hindi na siya mauuhaw kailanman. Amen? Amen. Naintindihan niyo ba yun? Kaya nga sabi ng babae Samaritana, Lord, give me that water. Para hindi na ako igib ng igib. Babae, anong sagot ng Panginoon? Tawagin mo ang asawa mo. May humingi lang mga kapatid ng tubig. Ang sagot ng Panginoon, tawagin mo ang asawa mo. Hello? Amen. Can you suppose the Lord? Praise the Lord. Kasi yung water na yun, mga kapatid, hallelujah. Kung iyong papansinin ng Ephesians chapter 5, hallelujah, nag-speaks about the husband and wife relationship. Where is thy husband? Now I ask you, where is your husband? Diba nung galing ang mga young people from Boreas, pagbalik nila rito, lahat ng ano nila doon sa Facebook, married. Lahat nagulat, ha? May asawa na si Kay? May asawa na si Miko? Kailan ba nagpakasal yan? Married lahat, mga kapatid, ang status nila. Are you with me? Amen. We are not speaking about the marriage of the flesh. Speaking about the marriage of the flesh and the world man. Amen. We are married to Jesus Christ. Amen? Amen. You are no longer by yourselves. Ang babae, ang asawa, kapag kinasal na siya, halimbawa, ang apelyido ni Penpen, mga kapatid, Raquel. Okay, Raquel. Sinong pwede nating halimbawa? Marquizo. Pag nag-asawa na si Penpen, yung Raquel niya, i-aatras niya yun. Kinikilig siya, nararamdaman ka. 70 na siya. Sabi niya, pwede na? Hindi, 18 ka pa lang. 70 na. 70. 70 na siya. 70. Kaya ba maganda ng 70? Yes. Kahit 90 daw. I-atras niya yung Raquel niya, ilalagay niya ang pangalang Marquizo. Sapagkat dadalhin ng babae ang pangalan ng kanyang asawang lalaki. Now, pag idinala natin sa pagpakasal natin, nakasal na ba kayo sa Panginoon? Amen. Pag nakasal kayo sa Panginoon, i-atras niyo yung pangalan niyo sa plasma ninyo at dadalhin ninyo ang pangalan ni Jesus Christ. Amen. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Di po ba? Amen. Can you say amen? Hallelujah. It is our manifestation as the living waters of the south spread throughout the earth in our day. What a message. Genesis chapter 49 verse 21, Naphtali. Look at the word Naphtali. Nasaan ang si Naphtali?